years old siya, unmarried, not living in the independent life. Documents. First is passport. So, passport ng bata, birth certificate ng bata, and then passport ng sponsor ko, mga passport ko po guys. And then, married po kasi ako sa British citizen, kailangan ko ng pahintulot ng father niya. Kung guys, kailangan ko ng affidavit na pumayag yung tatay na dadalhin ko yung anak ko dito sa UK. So, kumuha po kami ng powers of attorney. And then, sa akin din guys, kumuha po ako ng powers of attorney na ako yung sole responsibility ng bata. And then, sponsor letter. Sponsor letter guys is, kailangan ka gumawa ng sponsor letter na naka-address sa home office, na naka-stated doon na ikaw yung sole responsibility ng bata while yung bata nandito sa'yo. Kumbaga, lahat ng pangangailangan ng bata, ikaw yung nagsusuporta from food, accommodation, school, etc. etc. po. So, naka-stated po doon sa sponsor letter. Tapos yung sponsor letter guys, kailangan po naka-sealed. So, yung aking case kasi guys, is that time is in-upload ko siya together with the documents po na hindi po siya naka-sealed. So, kung guys, walang powers of attorney. So, after 2 weeks, inimilan ako ng home office na kailangan ko ng sole responsibility po na meron po siyang proof from my country. So, yung ginawa ko, pumunta po ako sa London Embassy po. Pinasealed ko po yung sponsor letter ko. Tapos, in-email ko ulit. So, sa inyo po na hindi pa po kayo nakapag-apply or hindi pa ninyo na may plano po kayong mag-apply ng child dependent visa, so secure na lang po niyo na ipapasealed po yung sponsor letter. And then, accommodation. So, yung accommodation guys is pinaka-importante po natin yan na first na i-consider kung mag-apply po tayo ng child dependent visa. Kasi dito sa UK guys, hindi pwede na wala tayong separate bedroom sa bata. So, kailangan yung accommodation natin is meron po siyang separate bedroom. Bawal yan sa UK na wala siyang sariling kwarto. So, yun yung first natin na titingnan talaga once na meron po tayong i-apply na child dependent visa. So, yun po yung, i-upload po yung documents po na meron pong proof na meron po siyang spare bedroom. Financial evidence. So, ito po. So, kasi ngayon nagbago na po kasi siya yung annual income. So, since April 2024, yung annual income na kailangan po is 29,000 para maka-sponsor ka po ng visa. Naka-base po ako sa visa settlement way back 2012, July 2012. So, yung qualification noon is 18,600 annual income lang. So, yung aking i-comply guys is 18,600 lang plus kailangan kung mag-sponsor ka ng anak plus 3,800. So, 18,600 plus 3,800, yun lang po yung i-comply para qualified po as a child dependent visa. But, if ever nag-start po yung visa ninyo April 29, 2024, so yung ko-comply ninyo is 29,000 annual income para po sa qualification ng child dependent visa. Yung payslip natin, certification of employment, and P60. So, yung visa ko is under sponsorship. So, yung husband ko na-sponsor sa akin. So, kailangan din niya ng financial evidence po niya. So, yung both 6 months bank statement ng husband ko at saka bank statement ko din po. So, kung ano yung pumasok doon sa bank statement, dapat correspond po doon sa payslip. Yung payslip ng husband ko, 6 months payslip niya, certification of employment, and then P60. Yung 6 months payslip ko, certification of employment, and then P60. So, pinasama na yung annual income namin, even though kaya naman ng husband ko na iso-sponsor yung anak ko. So, mas mabuti guys na isama ninyo together para strong evidence talaga na kaya ninyo po mag-sponsor ng
child. Another proof of evidence, guys, is your conversation ng anak ninyo. Kumbaga is proof of relationship. So, from the start po na kung kailan ka umalis papuntang UK, so, yun po yung screenshot start ninyo. Then, until nandito ka. Photos together. So, it's a proof of relationship din ninyo po na since kita po kayo ng husband ninyo from the start until now, so, meron po kayong photos together ng anak ninyo. Council tax. Yun po yung proof of address din natin. TV test. So, yung akin guys, paano ko ba kinuha yung TV test ng anak ko na nandito ako sa UK? So, gumawa po ako ng consent letter para yung ate ko mag-assist po para makuha siya ng TV test. Visa fee.